pagkaing pampasaya. Ano ba yung mga pagkain na talagang masasayahan tayo at nakakatulong din para sumaya tayo? Ang tawag dito mga mood-lifting foods, ano, kapag malungkot ka, kain ka lang nito. At may dahilan naman bakit ito yung ating kakainin. Number 1, doon sa ating listahan, kamote. Yan, kamote, wheat bread, kanin, spaghetti, noodles, itong mga mami. Yan, isama mo na dyan yung ating favorite champorado. Lahat yan ay mga tinatawag nating carbohydrates. Kanin, pansit, spaghetti, nagpapasaya sa ating mood. Ang mga carbohydrates kasi ay merong tryptophan or itinataas ang tryptophan. Tryptophan, isang amino acid na nagiging serotonin o yung tinatawag nating happy neurotransmitter. So, magpapasaya sa'yo, magpapakalma sa iyong emosyon. Hindi ba kalmado ka kapag nakakain ka ng mainit na mami, mainit na sabaw, pansit, kanin, champorado, yan. Magpapaganda ng iyong mood. Number 2, gatas. Ang gatas kasi, maraming vitamina, amino acids, at meron din siyang serotonin. So, serotonin, para siyang antidepressant. Para lang hindi tumaba at mas mababa sa calories, inom tayo ng skim milk o low-fat milk. Yan yung mga magagandang klase ng gatas. Skim milk, low-fat milk, o kaya yung mga buttermilk. Yan yung mga healthy gatas. At kumain tayo ng isda. Sana at least minimum 2 times a week. Yung mga matatabang isda. Ano yung example ng matatabang isda? Yung salmon kasi mahal, pero merong mga pampalit dito sa atin. Katulad ng mga tuna. Yan, tuna, sardinas, yung mackerel family, yung tinatawag ng mga hasa-hasa, galunggong, tanigi. Lahat yan ay mga matatabang isda kasi bakit yun ang tawag? Meron silang mga omega-3 fatty acids. Ang omega-3 fatty acid, nakukuha lang natin sa pagkain, hindi nagmamanufacture ang katawan natin. So, mula sa pagkain yan. Meron kasi siyang mga DHA tsaka EPA na tinatawag. Ito ay mga omega-3 fatty acid na nakatutulong para sa mga sakit sa pag-iisip. So, nakita nila mas nakakapagpaganda ng serotonin levels. Tapos, number 4, tsokolate. Bar of chocolate. Ito, pinili natin dark chocolate. O kaya, cocoa. Kailangan mas marami, mga 60 to 70% cocoa kasi yun yung mas healthy. Kasi nagpapataas ng endorphins. Hindi ba pag kumain ka, nasasayahan ka? Kaya tataas yung iyong mga endorphins, mas masaya ka. At sinasabi na nga natin, basta mga pagkain mayaman sa folate, yung mga, kasi ang folate, maganda to. Pag nakita nila, pag tumataas yung level ng folate, parang mas mainam dun sa mga nalulungkot. Hindi nila mapaliwanag kung bakit, pero napansin lang nila, pag kumain ng mas maraming folate, mas gumaganda yung mood ng mga nalulungkot. Pero ang mga mas nakakatulong talaga, yung tinatawag na vitamin B6 o yung pyridoxine. Kasi kailangan mo yan sa iyong balanse ng neurotransmitter sa utak. So yun, subok yun sa pag-aaral. Ano ba ang source ng mga folate at vitamin B6? Mga prutas at gulay. Pag folate, ang marami nito, avocado, asparagus, spinach. Pag yun namang vitamin B6 na binanggit ko, o pyridoxine, marami niyan yung mga kamote. Kaya nga sabi ko, di ba kanina, carbohydrates, kamote, saging, spinach ulit, yung mga manok, at saka yung mga atay, marami yan. Yung B1 din, nakakatulong yan, katulad ng wheat bread, tsaka pakwan. Yan ang source naman ng B1. At nakita rin nila, maganda, mataas din yung iron sa katawan. Kasi yung mga may iron deficiency anemia, parang mas matamlay sila, tsaka mas malungkot sila. Kaya,
ito yung mga pagkain na pwede nating damihan para sumaya tayo. Pero wag naman sobrang dami, yung tamang dami lang para hindi rin tayo tumaba. So, kasi ang magiging next topic natin ay tungkol sa depression or pagkalungkot. Yan ang i-discuss natin with Doc Willie. Okay, Doc Lisa, lipat tayo dito. Try natin. Lipat tayo dito. Gamitin natin tong set. Pwede ba dito tayo? Pa dito naman maiba naman ang set. So, ano itong chair? Okay, get another chair. Dito ka na lang sa kaliwa ka, Doc Lisa. Yes. Yan, para kakaiba naman ang views natin. Dito ka, Doc Lisa, sa kaliwa ka. Kaliwa pala. Okay, yes. So, ang pag-usapan natin, saan yung text mo, Doc Lisa? About schizophrenia or sakit sa pag-iisip. Maraming mga pasyente may ganito at marami tayo na-encounter, I'm sure. Okay. Sige. So, pakita ko lang. Doc Lisa, yung schizophrenia, anong mga payo natin para sa kanila? Diba? Alam ko marami ka na handang mga tips para sa kanila. At papakita ko to mga very serious problem. Muna or depression? Schizophrenia lang tayo today. Next time na yung... Okay. Ito. Pakita ko lang muna tong mga statistics on schizophrenia habang binibigay ni Doc Lisa. I-post nyo po. Paki-like, paki-share. Kung meron kayong kamag-anak na may ganitong sakit, syempre, intindihin natin, hindi naman nila talaga to kasalanan. Yes, Doc Lisa. Ano ba sa Tagalog ang schizophrenia? Schizophrenia din ang tawag nila eh. So, mahirap itagalog, pero ito yung pinaka-common na nakikita din natin, yung mga nagsasalita. Yes, ako muna, Doc Lisa. Nasasalubong natin sa kalye. Minsan yun meron tayong nakikita na nasa lansangan na lang, di ba? Minsan hindi sila nag-aayos. Yun, most likely schizophrenia din yon. Mga iba naman, maayos, medyo iba lang yung mga ugali. Papakita ko ano yung mga sintomas, ha? So, sa buong mundo, sa Pilipinas, 1% may schizophrenia. So, ito, isa sa 100. Sa depression, 10%. Schizophrenia, 1%. So, ano ang mga sintomas nila? Nakikita nyo, kadalasan meron silang hallucination May naririnig sila na, meron silang naririnig na nagsasalita pero wala naman doon. O meron silang nakikita na wala naman doon. Okay? Iba ay talagang kusa na lang lumalabas yung sakit. Yung iba, dahil sa droga. Yung iba galing sa drugs. Nagkakaroon ng brief psychosis, delusion. Mali yung iniisip nila sa tunay. Isip nila, may humahabol sa kanila, wala naman. Yung iba naman, paranoid. Paranoid, ang dami iniisip. Disorganized, di ba? Gulo-gulo, gulo sa pag-aayos, yan. Delusion, isip nila may sumusunod sa kanila. May secret agent sumusunod sa kanila. Yes, kadalasan Paranoia, isip nila, pinag-uusapan sila ng buong barangay. Kadalasan ganun na naisip nila. Yung mga, parang isasabihin nila, itong bahay ko may mga... CCTV nilagay, pero wala naman. O merong electronic galing sa ibang lugar, ibang sa satellite na nagbabantay sa akin. Pag ganun ang mga salita, posibleng meron. Ganun po kadalasan ito yung edad na nagkakaroon ng schizophrenia. Kadalasan nag-uumpisa age 20. Teenagers nag-uumpisa na 20 to 30s. Doon pinakamarami. Doon lumalabas yung sintomas. Okay? At anong mga cause nito, papakita ko, namamana ang schizophrenia. Kung meron kayong kamag-anak, pwede po kayo mag-post. Hindi naman to kasi medical pinag-uusapan natin Yung mga kambal. Sa kambal, 48%. Meron din namamana. Sabihin, meron din. Kung kapatid, meron kang kapatid, 9% namamana. Kung yung isang magulang, meron 6%. Kung may cousin ka, may 2%. So, papakita ko kung anong mga... So, namamana siya. Ano nangyayari sa kanila, sa buong buhay nila,
May 28% nakaka-recover, lumalakas naman. Yung iba na ospital, yung iba may ilang percent. Ito lang nakakalungkot eh. 10% namamatay eh. 10% namamatay. So binabantayan natin sila kasi pag nag-iiba na yung ugali, may risk na saktan nila sarili nila eh. Pero may iba naman, katulad nito, 23%, nabubuhay mag-isa na may sintomas. Kaya nila mabuhay ng may sintomas. Okay, pakita ko pa ang mga symptoms ng schizophrenia. Ito, pakita ko na, may hinandaan na ako eh. Ito po, check nyo kung meron ganitong symptoms. Pero hindi naman lahat na may ganitong symptoms. May schizophrenia na ha. Hindi naman lahat. First, medyo iba yung ugali nila. Number 2, inability to trust. Parang hindi sila makatiwala talaga sa tao. Withdrawn. Withdrawn, ibig sabihin, ayaw na makipag-usap, lagi nakakulong na lang. Kung meron kayong kilalang ganito, unawain natin, tuturuan kayo ni Doc Lisa how to deal with them. Kasi hindi pwede yung ordinaryong kaibigan na usap lang eh. Medyo ibang style eh. Parang pang psychologist ang tuturo ni Doc Lisa. Indifferent, walang paki sa iba. Love-hate, minsan love ka, minsan hate ka, minsan love ka na naman. Personality nagbabago. Ito po, nabubuhay sila sa isang mundo na hindi tunay. Fantasy world. Yan ang symptoms. Minsan early. Pero ito po yung pinaka-symptoms, Doc Lisa. Auditory hallucination. May naririnig sila na wala doon. Sasabihin mo, meron ka ba naririnig? Meron ba nagsasalita? Pag mayroon silang sinabi, yun, sign na yun. Ha? So, minsan hindi naman sila may kasalanan. Baka nakadroga, nakashabu, o ibang mga drugs. Basta any drugs nakaka-cause din eh. Ito, very hypersensitive sila sa sound. Meron silang mga naririnig, naaamoy, nakikita, na minsan wala naman doon. Hindi makarelate sa ibang tao. Nahirapan sila makipagkapwa-tao. Laging negative. Minsan symptom din. Ito rin isang symptom, masyadong religious. Yung very religious na, yung alam nyo, over na. Over na. Hindi yung normal na nagdarasal. Medyo over na siya. Religiosity at lack of social awareness. Yan, ang mga symptoms ng schizophrenia. At ito, papakita natin. Ano ang cause at ano ang gamutan? Ito ang schizophrenia. So, ito ang utak ng isang taong may schizophrenia. Ito nakikita sa brain. Ang brain natin may gray matter. Ito yung pampatalino eh. Pag may, ito'y normal, ha? Maganda yung gray matter, oh. Maganda, walang sira. Pag may schizophrenia, nakita nila sa mga scan nila, ito, nababawasan yung gray matter. Nagiging manipis yung sa utak. So, may diferensya talaga. Parang baga sa computer, nasisira yung brain nila, eh. Nasisira. Ito po. Tingnan nyo ang nerve cell ng normal at may schizophrenia. Ang normal nerve cell, ito, napakaganda. Normal yung nerve cell, oh. Maraming mga linya, oh, parang sanga-sanga, normal. Ang may schizophrenia, ito ang nipis na, oh, naputol na. Hindi na nagko-connect yung computer ng utak sa tabi-tabi. Okay, tapos pakita ko yung mga symptoms. Ito yung brain. Ito yung mga symptoms ng schizophrenia. Ito, depression, demoralization, yan, dysphoria, kakaiba. Minsan, manic. Yan. Hindi rin makakommunicate sa ibang tao. Tapos, ang treatment natin, syempre may gamutan na binibigay para sa schizophrenia. Yan, Lisa. Tapasa ko na siya. So, may gamutan binibigay at yung psychotherapy at family education. Tuturo sa inyo ni Doc Lisa paano kumausap sa isang pasyenteng may schizophrenia, mental illness, at natin. At yung iba naman yung mga depressed, ganun din. So marami tayong mga tips kung paano kakausapin ang mga may tinatawag na schizophrenia. Number 1,
huwag kayong mga ngatwiran sa kanila. Mahalaga po to Minsan Oo. kasi tayo hindi rin natin alam how to deal with them. Kasi kung tama yung tungo natin, maayos sila, mabubuhay sila maayos, at hindi nila sasaktan sarili nila, ayaw mo naman yung mga nabalita mo na may nangyari. We can save a life So, number 1, 10 tips. Ito muna tips paano sila kausapin Kakausapin. at bakit natin ginagawa ito. Ito, yung mga tips, huwag mga ngatwiran sa kanila. Kasi tandaan mo na yung pasyente, takot. May takot siya Wala na siyang control dun sa nararamdaman niya. Lagi mong ilagay sa isipan mo yon. Huwag mo siyang pagagalitan. Huwag sisigawan. Huwag iinsultuhin. At kung pwede sa bahay, bawasan yung ingay na naririnig sa buong bahay. Ihina mo yung TV, yung radyo, kung may mga maiingay kayong ilaw, patayin mo lahat yon. Limitahan din ang pagtanggap ng bisita. So yung mga hindi niya talaga kilala, wag nyo na munang pabisitahin. Kasi parang may takot sila nga, Doc Lisa. Meron sila naririnig kasi hypersensitive na nga. May naaamoy, minsan may nakikita. Kaya kailangan tahimik lang. Konting tiyaga, konting pag-unawa. Wag aawayin, wag sisigawin. Kasi may takot na siya. Pag inaway mo lalo, lalong magwawala. Diba? Oo. Huwag tititigan. Huwag hahawakan yung tao. Medyo kakaiba yung tips Parang base doon sa mga pag-aaral, ayaw nila na, bakit ayaw nila hawakan o titigan? Pag titigan kasi, baka isip nila, inaaway nyo sila Oo, mamaya po i-explain natin. So, muna. Tapos, maupo ka lang at kausapin mo. Uupo ka, upo din siya para maging payapa yung pag-uusap nyo. Ngayon, paano nyo tutulungan itong, halimbawa, kayo yung kapatid o kaya lalong-lalo na yung magulang kasi nung isang beses nga may nakita kaming mommy, so hirap na hirap din yung family. Kasi wag kang matatakot. Tanggalin mo yung takot, yung guilt na ba't kayo nagkaroon ng ganyan sa pamilya. Huwag din magagalit kasi wala namang may kagustuhan sa nangyari. Huwag mawawala ng pag-asa at huwag siyang ikakahiya. So, paano gagawin? Tanggapin, laging may pag-asa, tapos tumawa ka pa rin. Kasi, in that way, pag tinulungan mo yung sarili mo, matutulungan mo yung pasyente na kasama mo sa family. Kasi ikaw ang mag-aalaga ng pamilya mo Wala namang ibang mag-aalaga niyan. I-add ko lang, Doc Lisa, kailangan talaga, ang mabigat dito, hindi lang sa pasyente, sa family member. Sobrang bigat ang dinadala, pagsisisi, anong kasalanan ko, at ang hirap dalhin, parang lagi kang may kargang mabigat. Kaya itong mga tips, kailangan healthy ka rin, mag-exercise ka rin, para may energy ka na makipag-usap at tulungan yung pasyente o yung kaibigan mo. Ngayon, paano mo naman tutulungan yung sarili mo o kayong mga family members ng isang may schizophrenia, no? So, number 1, aralin ninyo yung sakit ng inyong kasama sa bahay. Kailangan alam nyo, para alam nyo how to deal, di ba? I-educate nyo ang sarili nyo. At iwasan ng stress sa pamilya, kasi pag stress na ang pamilya, lalo pa kayong mag-aaway-away. So, kung pwede tanggalin ang stress, suportahan yung pasyente, huwag kagagalitan. Pero, may support nga kayo, pero hayaan nyo pa rin siyang maging independent. In a way, kaya pa rin niyang alagaan yung sarili niya. Yun nga lang, nandun kayo nakaalalay. Yung tapos, kayo naman na nag-aalaga din doon sa pasyente, ingatan nyo rin yung sarili ninyo para kayanin ninyo yung sitwasyon na nangyayari sa family. Pangalawa, maghanap ka rin ng mahihinga ng tulong. Kung hindi kayong magkakapatid, kailangan may decking sa pag-aalaga. Hindi pwedeng isa lang. Kung kailangan yung lumabas sa family, yung mga pinsan, yung mga kamag-anak, hingi kayo ng tulong kasi darating ang araw, kailangan nyo siyang i-ospital. Kahit yung tulong na sino magbabantay ng sarili mong anak, maihihingi nyo ng tulong yon.
So, decking ng pag-aalaga, hingi ng tulong sa iba. Lalo na sa inyong mga kamag-anak, hindi lang sa inyong magkakapatid, pati sa mga pinsan nyo, auntie, uncle, kakailanganin nyo yung tulong niya one day. So, early pa lang, i-explain nyo na, huwag nyo ikakahiya. Kailangan alam din nila. Humanap ng mga support group, sa internet, marami na tayong makikita. Kasi, mas may experience na sila mas matuturuan kayo o saan ba nakakabili ng mga gamot, saan ba may libre, saan may magaling na doktor. Experience at advice ng support group, kailangan ninyo. Tapos, dun sa mga nag-aalaga, may sariling time din kayo sa sarili nyo para makapagpahinga at hindi mapagod o ma-burnout sa pag-aalaga. Humanap din kayo ng sarili ninyong kaibigan na magsa-psychologize sa inyo para mailabas nyo rin naman. Kasi kailangan may labasan din kayo ng mga pagod. Oo. Tapos, kailangan healthy kayo, healthy sa pagkain, sa pagtulog, sa exercise, para lagi kayong malakas. Kasi may time mapapagod kayo at kailangan yung magbantay sa ospital. So, marunong din kayo mag-manage ng stress, paano i-handle ang problema at ang stress. Tapos, tanggapin nyo na nangyari ito sa pamilya nyo. Huwag yung, walang nangyayari. Hindi. Kailangan ma-accept ninyo. Tanggapin ng buong pamilya ang nangyari. Tapos, matutong maging masaya kahit sa gitna ng problema. Tapos, walang sisihan sa pangyayari. Walang sisisihin yung pasyente o kung sino man nag-cause. Kung pwede, huwag magsisisi. Yes. I-add ko lang, Doc Lisa, actually, wala naman talaga may kasalanan. Genetic siya Genetic, so namamana. Tsaka may kulang talaga sa brain, yung dopamine. Nagloloko yung chemical sa brain. Yung iba, may problema sa gene, hindi natin alam anong cause, kaya lumalabas itong mga sakit. So, intindihin talaga natin. At may gamot para sa schizophrenia. At itong mga tips natin, pwede pang schizophrenia. Pero ang tao kasi, Doc Lisa, wala naman talagang normal na tao Spectrum yan Nandito yung normal, nandito yung talagang may mental illness. Marami sa atin sa gitna, minsan depressed, minsan bipolar, minsan nagwawala, minsan maayos. So, pa-swing-swing din naman tayo. So, itong mga tips natin, hindi lang para sa schizophrenia, para sa depressed, kasi mahirap. Actually, ang isang mahirap, ang dami na nagko-comment na hirap daw sila mag-alaga. Minsan natatakot ka na, minsan nagwawala, nagbabato, nagsisigaw, tapos di mo na alam anong gagawin mo. Dapat tiyaga lang, di ba? Tuloy-tuloy lang. Lilipas din yan Lilipas din. Tapos yung gamot, ang isang goal natin sana, ang gamot sa schizophrenia, sa depression, dapat ibaba ang presyo kasi napakamahal. 200 pesos per tablet, 100 pesos per tablet, ang gaganda ng mga tableta, pero ang mamahal. Kailangan ibaba natin yung presyo kasi yung gastos sa gamot din Yes. Oo, yung mga may hirap na kakilala natin, hindi sila makabili ng gamot. So, sana sa gobyerno at sa mga kumpanya, ibaba nyo po ang presyo ng gamot para sa sakit sa pag-iisip. Mabalik tayo. Pagdating naman dun sa pasyente, anong mga gagawin natin? Unang-unang kailangan, ipatingin siya sa isang doktor, sa isang psychiatrist. Tatanungin niyo siya, sino ang gusto niyang kasamang magpatingin dun sa doktor. Tanungin mo siya. Ngayon, kung ayaw niya magpatingin, sabihin mo, magpapatingin tayo kasi magbigay kayo ng dahilan, ng ibang dahilan. Kasi hindi ka makatulog. Kasi wala kang energy. Yun lang yung dahilan. Kaya kayo magpapatingin. Hindi mo sasabihin na dahil may sakit sa pag-iisip. Yun. Tapos, kailangan magpatingin agad. Tapos, tuturuan mo siya ng pang-araw-araw niyang pamumuhay. Kasi gusto mo independent pa rin, di ba? Sinabi natin sa kanya, kung gusto niya maglabas-labas ng konti, manood ng sine, pwede po yun. Sign of independence yun. So, hayaan nyo lang siya. Kung gusto niya mag-malling o maglakad-lakad, magkonting exercise, sana nga magawa yun. At tatanungin nyo rin sa pasyente, ano yung opinion niya sa mga bagay-bagay o sa buhay-buhay para mas motivated siya na mabuhay. Tanungin nyo pa rin, may respect kayo, may opinion siya na alam niya, pinakikinggan siya. Kaya sabi mo, Doc Lisa, kailangan uulitin mo yung sinabi niya?
Oo, mamaya yun. Ngayon, pagdating sa gamot, ha? Kailangan nakamonitor kayo maigi sa pagbibigay. Napaka-importante ang gamot na iniinom ng pasyente. Tatanong nyo, may nararamdaman ka bang side effect? O kaya panoorin nyo siya. Meron bang mga panginginig? Yan, kailangan malaman nyo. So, kung baka yung paa niya mas malikot, kailangan alam nyo yan. At isasabi nyo sa doktor, kasi baka kailangan baguhin yung dosis, baka kailangan ibaba muna at unti-unting itataas. I-add ko lang, Doc Lisa, may nag-question. Sabi niya kasi, pag naka-high dose ng medicine, parang robot daw yung pasyente, parang tulala. Actually, binabalanse yan ng doktor kasi pag masyadong mababa yung dose, lalabas yung galit, yung inis yung pagwawala Kung sobra naman taas, parang masyado siyang parang bangag or parang drug ang dating. So, balance lang. Tama-tama lang dapat. Tapos yung sa gamot, ingat tayo. Huwag nyo ilalagay ng maraming tableta na sa kwarto niya. Di mo masabi, mamaya inumin lahat diba? So, dapat pa isa-isa lang, may tagabantay, at tignan nyo kung iniinom yung gamot. At isa pa, minsan sa umpisa ayaw inumin yung gamot Merong mga Doc Lisa, yung mga slow release, yung mga nadudurog. Inilalagay doon sa inumin niya. Minsan meron kayong juice, pwede mo ihalo, ilagay yung dose na nadudurog siya, halo niyo sa tubig. Yun muna papainom nyo habang hindi pa niya na-accept o hindi pa niya kaya. Actually, the whole time, kailangan ang kamag-anak ang magbibigay ng gamot. Hindi pwede yung pasyente iiwan nyo sa kanya. Hindi. Lahat ng gamot niya, kasi kailangan sa tamang oras, tsaka sa tamang dosis. So, iaabot nyo sa kanya. Hindi pwedeng iwan sa kanya. Tamang oras ng pag-inom ng gamot. At wag ihahalo sa ibang gamot. So, sasabihin nyo sa kanya, bawal nang uminom ng alak at bawal nang magdroga. Yes. Kasi, makakasama doon sa iniinom na gamot. Kasi maaring itaas yung level ng paglabas ng gamot lalo na pag iniinuman ng alak tsaka gumagamit pa ng droga. So, bantayan nyo dyan. Ngayon, mag-diary kayo, kumuha kayo ng isang notebook, isusulat nyo lahat ng side effects, lahat ng nangyari sa kanya, kailan ng schedule ng konsultasyon. Kasi hindi na niya alam ang schedule niya Kayo ang magdadala sa kanya. So, kailangan naka-diary, nakasulat lahat para hindi kayo magkalituhan. Wag na wag ihihinto ang gamot, ang doktor lang ang pwede magsabi kung kailan. Ngayon, merong mga relapse o halimbawa medyo gumagaling na. Ang pinaka-importante, bantayan nyo kung bumalik yung sakit o nagre-relapse at tawagin agad ang doktor. So, pag relapse, mararamdaman niya ulit yung mga una niyang naramdaman tulad ng hindi pagkatulog, ayaw na naman kumausap ng tao, hindi tulog, na naliligo. Yes, yung tulog, napakahalaga pala yung question na yan. Tatanungin niyo, pag maganda ang tulog, okay. Pag hindi nakakatulog, it's not a good sign. And tatanungin Doc Lisa kung may bangungot, nightmare, di ba? O pag binabangungot pa yung pasyente, yun, hindi siya. Ibig sabihin, kulang pa yung gamot at kailangan pa ng advice at tulong. O, pag meron ulit siyang kausap, naririnig, kailangan lahat yan alam ng doktor. Kung may nagsasalita na wala naman doon. Oo. Kasi diyan magdedepende yung dosis ng kanyang gamot. Kailangan lagi din kayong prepared sa darating na krisis sa pamilya kasi baka kailangan na dumating ang time, lalo na sa relapse, kailangan nyo ulit siyang i-ospital. Kaya doon ko nga sinasabi, yung tulong ng iba, kailangan kasi sa ospital at kahit sa bahay, binabantayan mabuti kasi takot tayo doon sa mga suicides Ayaw natin na may gawin siya na hindi nyo nabantayan. So, itatabi nyo lahat yung inyong mga matatalim na kutsilyo, lalagyan nyo ng grill sa mga bintana nyo, ilalak nyo lahat para hindi siya makalabas. Bantayan po maigi yung suicide. So, hingi ng tulong sa lahat ng kamag-anak, lalo na pagdating ng emergency. At kailangan ayusin ninyo yung bahay ninyo. Kailangan masaya siya doon, very comfortable siya, para mag-i-stay ang pasyente doon. Pangunahin yan, kailangan maayos na tahanan.
So, pakinggan mabuti ang pasyente. Ito naman, pag nakikipag-usap na kayo, halimbawa, kinakausap. Kasi importante na laging kinakausap nyo yung pasyente. Pakinggan maigi yung sinasabi niya. Ulitin nyo sa kanya, ito ba ang sinabi mo? Para hindi kayo nagkaroon ng miscommunication. Para tama ang pagkakaintindi mo sa sinabi niya. So, intindihin maigi, maging sensitibo sa mga nararamdaman niya. Huwag kokontrahin ang mga sinabi niya. Alamin ang kanyang mga gusto, anong gusto niyang gawin, para maengganyo siya lalo o ma-motivate siya na gumawa ng maganda. Mga dagdag tips pa, yun na nga, magandang bahay at magandang environment. Isa-isa lang ang magsasalita, pag kinakausap siya, at marahan ng boses, huwag tataasan ng boses, puro positibo ang sasabihin, tapos uunawain para nga maengganyo siya. Gawing simple lang at mabilis ang pag-uusap sa kanya. Huwag naman sobrang tagal. Huwag makikipagtalo sa kanya. Okay, napakagaling ng psychiatrist natin.